And now here is the sample problem number 27. So here is the problem. Basahin muna natin. What is the pressure in kPa 1.20 meter below the surface of a liquid of a specific gravity 1.50? The gas pressure on the surface is 0.40 atmosphere. So pinapahanap sa atin yung pressure in kPa 1.20 meter below the surface. So for example, i-drawing natin. So i-draw natin. So dito daw, so ito, for example ganyan, meron tayo, wait lang. Ayan, drawing natin. So dito, meron tayong liquid surface. Ito yung liquid surface natin, which is meron dito na 0.40 na atmosphere. Ayan, 0.40 na atmosphere. Let's say, ito yung 0.1 natin. So, 0.1, ito yung pressure dito. Or, let's say, P1. So, ito yung P1 natin or the pressure sa taas ng liquids, sa liquid surface. And then, pinapahanap sa atin yung pressure below the liquid surface. So, magta-travel siya, yan. And then, pinapahanap sa atin yung pressure dito, which is 1.20 meter below. Ayan, 1.20 meter below the surface of liquid na ito. So, dito, pinapahanap sa atin yung pressure 2, which is yung from the liquid surface. Yan. So, 1.20 meter mula dun sa dito, sa liquid surface, which is meron yung liquid natin is meron siyang specific gravity or the SG na 1.50. Ayan. So, yan. Ito yung pinapahanap sa atin. So, from liquid surface, nagta-travel siya 1.20 meter. Ano yung magiging pressure dito? Yan. So, yan yung magiging H natin. So, from formula ba? Formula, pressure. Palitan natin ng So, let's say, blue na lang. So, pressure is equal to gamma H. Pero ngayon is meron tayong dalawang pressure. Diba? Difference of 2 points. So, P, gamitin natin yung P2 minus P1 is equal to gamma H. Ngayon, meron tayong value ng P1. So, ang pinapahanap lang sa atin is the P2 or yung pressure dito sa may second point, which is yung height niya from the liquid surface is 1.2 meters. So, i-add lang natin para makuha P2 is equal to gamma H plus yung P1 natin. So, P2 is equal to 9.81 kilonewton per cubic meter times yung specific gravity 1.50 times yung H natin, which is ito, 1.20 meter. Ayan. Plus, i-add natin yung pressure natin dito sa taas, which is 0.40, 0.4 dito na lang sa baba. So, plus 0.40 ATM. Ayan. So, para gawin natin siyang kilopascal. So, di ba, know that 1 ATM is equal to 101.325 kPa. So, yan. So, convert natin itong P1 natin. 101
0.325 kPa over 1 atm. Para makancel yung atmosphere, ayan, para maging kPa siya. So, diba, dito is, so, dito, ay gamma H. So, ba dito is meter pala to. So, meter, ayan, cancel natin yan, meter, so magiging meter squared, and then, diba, ang kilonewton per meter squared ay equivalent lang siya sa kPa. Ayan, di ba? kPa. So, magiging kPa to. So, P2 now is equivalent to 9.81. Solve natin 9.81 times 1.50 times 1.20 plus, i-plus natin yung 0.40 times 101.325. So now our pressure sa point 2 is 58.188. Ayan, 58.188 kPa. So now that is our answer for P2. So yung pressure daw, pressure natin dito sa may point 2, ayan, yung pressure natin sa point 2 is 58.188 kPa. So yan yung pressure natin sa point 2. Ayan. So yan yung answer natin for sample problem number 27.